May mga larong basta nilalaro at may mga larong mananatili sa kasaysayan ng World Cup magpakailanman. At ang naranasan natin sa pagitan ng Mexico at Timog Aprika ay eksaktong ganon. Dahil nung sinenyasan ng referee ang pagsisimula ng laban, milyon-milyong tao sa buong mundo ang nakatutok sa unang sipan ng World Cup 2026. Tapos ng seremonya, ang mga gradas ay tunay na kamangha-mangha. Sobrang laki ng pressure at alam ng lahat ang isang bagay. Bawal magkamali ang Mexico dahil ang pagbubukas ng World Cup sa harap ng sariling tagahanga ay hindi basta-bastang laban kundi malaking responsibilidad. At ang pinakakamangha-mangha ay sa unang mga minuto pa lang kitang-kita na sobrang tensyonado ang lahat. Pero sandali, dahil ang nangyari sa unang 30 minuto ay lubos na ikinagulat ng lahat ng tao. Nagkaroon ng pagkakataon na mas komportable sa damuhan ang South Africa kaysa sa Mexico na hindi inaasahan ng kahit sino. Sinimulan ng Mexico ang laro na sinusubukang kontrolin ang bola, naghahanap ng mahahabang palitan ng pasa at sinusubukang sila ang magdikta sa emosyon ng laban. Pero iba ang naging realidad. Lumabas ang South Africa na matapang, walang alinlangan, walang takot, mataas silang pumipresyon, nanalo sa mga duelo at tinakbo ang bawat bola na parang iyon na ang huli. At sa loob ng ilang minuto, nagawa nilang makamit ang isang mahirap na bagay, bahagyang patahimikin ang stadium. Dahil nagsimulang magpakita ng magagandang senyales ang kopo ng Aprikano. Bawat agaw ng bola ay nagdudulot ng panganib, bawat transisyon ay nagdudulot ng kaba. At nagsimulang magkamali ang Mexico, mga pasa na hindi tama, mga kontrol na sablay, kabado, sobrang kaba. Ramdam na ang presyo ng unang laro at dumating na ang malaking tsansa. Mabilis na play mula South Africa, cross sa area, tira. At isang kamanghamanghang save ang pumigil sa unang goal ng World Cup. Huminga ng maluwag ang stadium. Kakakuha lang ng Mexico ng unang seryosong babala. Pero wala yun kumpara sa mangyayari makalipas lang ang ilang minuto. Malapit nang sumabog ang laban at pagdating ng ika-20 minuto, nagbago ang laro. Naintindihan ng Mexico na kailangan nilang bumilis dahil ang mabagal na paggalaw ng bola ay pabor sa South Africa. At nagsimulang lumitaw ang kanilang mga pinakamaimpluwensyang manlalaro, ang mga kombinasyon sa pagitan ng mga linya, ang mga paglipat ng laro sa kabilang panig, ang mga pag-atake sa gilid. Lahat ay nagsimulang gumana ng mas maayos. Nagsimula na ring mag-udyok ang mga tagahanga at doon lumitaw ang unang sigaw ng gabi. Isang malayong tira, isang rebound. Napakalinaw na pagkakataon, ilang sentimetro na lang sa goal. Nagingay at halos gumuho ang estadyo. Sobrang tindi ng tensyon dahil ramdam ng lahat na malapit ng unang goal at nang akala ng lahat na tuluyan ang nadodominya ng Mexico ang laro, dumating ang isa sa mga pinakakontrobersyal na eksena ng buong gabi. Isang aksyon na naggulot ng protesta, replay at diskusyon sa mga tagahanga at komentador. Cross mula gilid, hating bola, may bumagsak sa penalty area. Buong Mexico ang humingi ng penalty. Gustong magpatuloy ng South Africa, ngunit nag-alinlangan ng referee. Nakinig siya sa VAR at naghintay, pati ang buong stadium ay kabado. At sa huli, nagpasya siyang walang itawag. Lalong tumindi ang tensyon dahil ramdam ng mga Meksikano na may napakalaking pagkakataon silang masayang. Pero may kakaibang ganda ang football. Kapag tila desisyon ng referee, ang bumago ng kasaysayan. Para kay Matodes, mas malaki pang plano ang tadhana at nangyari nga ito dahil ilang segundo na lang darating na ang unang goal ng World Cup. At walang sinuman ang handa sa pagsabog na nangyari. Mga minuto 30 pa lang nabawi ang bola sa teritoryo ng kalaban. Pasang tumagos, perpektong pagkala sa bantay, napakadandang tira. Goal! Goal ng Mexico! Goal ng World Cup! Goal na mananatili magpakailanman sa mga aklat ng kasaysayan. Literal na yumanig ang estadyo. Libo-libong tagahanga ang sabay-sabay na tumalon. Mga bandila, sigawan, luha, yakapan. Lahat naghalo sa isang kamangha-manghang tanawin. Nauuna na ang Mexico. Sa unang pagkakataon, naramdaman nilang nakalaya sila sa matagal na nilang dinadalang bigat. Pero ang pinakamaganda ay paparating pa lang. Dahil walang balak sumuko ang Timog Aprika, ang nangyari bago magpahinga ay tuluyang nagbago sa laro at kakaunti lang ang nakahula na mangyayari yon. Pagkatapos ng goal ng Mexico, kahanga-hanga ang reaksyon ng Timog Aprika. Imbis na sumuko gaya ng ibang koponan, nagpatuloy silang umatake. Patuloy silang naniwala at nagbigay ng presyon hanggang makuha ang gantimpala,
Isang napakagandang play, mabilis, eksakto ang galaw at tamang pagtatapos. Dahil ayaw ng sinuman na maging unang malaking negatibong sorpresa ng World Cup, ang mga huling minuto ng unang kalahati ay naging tunay na labanan. Mga tackle, mga agawan, mga pagkakataon, tensyon. At nang dumating ang halftime, walang tunay na nakakaalam kung sino ang magwawagi. Pero pagbalik ng Mexico, malinaw na ganap na iba ang plano nila. At iyon ang nagbago ng laban. Nagsimula ang ikalawang kalahati sa ibang bilis. Mas agresibo, mas diretso, mas matindi. Alam ng Mexico na hindi sila pwedeng maglaro ng alanganin. Kailangan nilang umatake at gamitin ang suporta ng tagahanga. Sinimulan nilang ipitin ang Timog Aprika at dumami ang kanilang pag-atake. Dumami ang mga ipinapasok na bola sa gitna at sunod-sunod ang mga corner kick. Dumating ang isa sa mga pangunahing bida ang nagbago ng lahat. Isang manlalaro na nagpasadyang akuin ang responsibilidad sa pinakamatinding sandali. Ginawa niya ito ng napakaganda dahil ang kanyang galaw ang pinakamagandang individual na aksyon sa laban. Tinanggap niya ang bola malapit sa area, umikot, nilampasan ng dalawang kalaban, pumasok sa shooting zone at pinakawala ng imposibleng tira. Napakagandang goal, isa sa mga goal na tsak na uulit-ulitin nating panoorin sa buong World Cup. Sumabog sa tuwa ang mga manonood, nagtakbuhan ng mga kakampi papunta sa kanya, napakalaki ng emosyon, muling naungusan ng Mexico ang kalaban at iba na ang pakiramdam na yon. Sa pagkakataong ito, parang nahanap na ng koponan ng kumpiyansa, nahanap na nila ang kanilang personalidad, nahanap na nila ang kanilang laro. Pero ang World Cup ay hindi kailanman madali, hindi talaga. Dahil nagkaroon ng napakagandang pagkakataon ang South Africa para muling makatabla at ilang sentimetro na lang sana. Mga minuto, 60 mahigit mahabang pasa, nagkagulo ang depensa, one-on-one, lahat parang magiging goal na. Pero parang may napakagandang save. Isang napakalaking save, marahil ang pinakamahalagang save sa laban. Dahil kung pumasok ang bola na yon, maaaring naging ibang-iba ang kwento. Nakaligtas ang Mexico at mula noon nagsimula silang kontrolin ang takbo ng laro, palamigin ang laro, pagurin ang South Africa at maglaro ng may talino. Unti-unti nang lumalapit ang katapusan, kahit bago yon ay may pangyayaring nagdulot ng matinding pag-aalala. Isa sa pinakamalagang manlalaro ng Mexico ang bumagsak, hinawakan ng binti at humingi ng atensyong medikal. Tumahimik ang buong estadyo dahil ang isang injury sa unang laban ng World Cup ay maaring maging napakasaklap. Sa kabutihang palad, nakapagpatuloy siya pero sa loob ng ilang minuto, matindi ang pangamba. Habang nakatutok pa rin ang lahat, inihahanda na ng Mexico ang huling dagok nila, ganap na pagkabaliw. Ang selebrasyon ay sumasalamin sa kahulugan ng gol na yon. Nakikita na ng Mexico ang tagumpay na halos abot kamay habang nararamdaman na ng Timog Aprika ang pagkapagod. Naging mabigat ang mga binti, nagsilabasan ng mga espasyo at nabawasan ng enerhiya. Samantala, nagsisimula ng mag-enjoy ang mga tagahanga ng Mexico, kumakanta, nagdiriwang at naniniwala dahil nagsimula ang pangarap nila sa World Cup ng eksakto kung paano nila ito inisip.